Pinalaya sa mismong bahay na siya ang nagdisenyo at nagpundar. Habang nakatayo si Cecilia sa gitna ng malakas na ulan, hawak ang basag na kahon ng kanyang pangarap. Nagdiriwang naman sa loob ang asawang nagtaksil at ang babaeng itinuring niyang nakababatang kapatid. Walang luhang pumatak, tanging pangingig ng panga. Isinumpa niyang muling babangon. Ngunit paano magsisimula ang inang pinagkaitan ng sariling anak? Nakakasawa na ang amoy ng kahoy at pawis ni Cecilia. Ikaw ang kailangan ko, Mirella. Ikaw ang nagpaparamdam sa akin na lalaki ako, hindi isang tauhan lang sa kumpanya niya. Ang mga salitang yon ay tumagos mula sa siwang ng pinto ng master bedroom, matatalim at walang habas, na parang mga pako na ibinabaon ng diretso sa dibdib ni Cecilia. Nakatayo siya sa labas ng kwarto, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tray. Mainit pa ang umuusok na sinigang na manok na niluto niya ng mahigit 3 oras dahil nagreklamo si Leandro na masama ang pakiramdam nito kaninang umaga. Ang akala niya ay pagod lang ang asawa sa trabaho. Ngunit ang init na dala niya ay biglang naging yelo na gumapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang leeg. Ang silid na yon ay siya mismo ang nagdisenyo. Pinili niya ang kulay ng pintura upang maging payapa ang kanilang pagtulog at inayos ang bawat sulok para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ngayon, ang santuwaryo ng kanilang pagsasama ay naging entablado ng pagtataksil. Nanginig ang kanyang mga daliri. Ang bigat ng porselanang mangkok ay tila naging kasing bigat ng mundo. Sa isang iglap, dumulas ang tray mula sa kanyang manhid na mga kamay. Bumagsak ito sa sahig at ang tunog ng nababasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, kasabay ng pagtapon ng mainit na sabaw sa makintab na sahig. Biglang bumukas ang pinto. Tumamad si Leandro, hindi balot ng hiya, kundi ng pagkainis. Sa likuran niya, nakaupo sa gilid ng kama si Mirella. Suot ang seda na pantulog na paborito ni Cecilia. Ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang batang pinag-aral niya at iniahon sa hirap, ay nakatingin sa kanya ngayon ng may halong takot at lihim na tagumpay. Ano ba, Cecilia? Kahit kailan talaga, napaka-clumsy mo. Bulyaw ni Leandro, na tila ba ang nabasag na mangkok ang pinakamalaking kasalanan sa gabing iyon. Wala man lang bahid ng pagsisisi sa kanyang muka. Leandro? Ang tinig ni Cecilia ay halos hindi makalabas sa nanunuyot niyang lalamunan. Si Mirella? Sa sarili nating kwarto? Humakbang palapit si Leandro. Ang muka ay puno ng pangungutya. Huwag kang umakto na parang biktima ka, Cecilia. Matagal nang patay ang pagsasama natin. Masyado kang abala sa mga plano mo, sa mga proyekto para sa mahihirap mo. Nakalimutan mo ng maging asawa. Amoy lupa ka na. Amoy construction site. Si Mirella, siya ang nag-aalaga sa akin noong panahong abala ka sa pagliligtas ng mundo. Bago pa man makasagot si Cecilia, narinig niya ang matunog na takong napapalapit mula sa hagdanan. Dumating si Doña Carmen, ang kanyang biyenan, na may bitbit na isang brown na sobre. Ang tingin nito kay Cecilia ay palaging puno ng pagkutya, ngunit ngayong gabi, ito ay puno ng lason. Mabuti naman at nalaman mo na. Mataray na, sabi ni Doña Carmen habang inihahagis ang sobre sa paanan ni Cecilia sa gitna ng mga basag na porselana at natapon na sabaw. Heto, basahin mo. Wala ka ng karapatan sa bahay na ito at lalong wala ka ng karapatan sa kumpanya. Pinulot ni Cecilia ang mga papel na nanginginig ang mga kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang mga dokumentong nilagdaan niya noong nakaraang buwan. Ang akala niya ay para sa trust fund ni Tomasito. Iyon pala ay deed of donation at transfer of rights na naglilipat ng lahat ng kanyang shares at titulo ng lupa kay Leandro. Ang mga dokumento ay inihanda mismo ni Mirella. Niloko niyo ako.
Bulong ni Cecilia, ang luha ay nagsisimula ng mamuo, ngunit ayaw niyang hayaang pumatak. Ginamit niyo ang anak ko para papirmahin ako. Hindi ka namin niloko, Ineng. Ngisi ni Doña Carmen. Masyado ka lang tanga. At wag mong idamay ang apo ko. Siya mismo ang nakakakita kung gaano ka kawalang kwentang ina. Nasaan si Tomasito? Sigaw ni Cecilia, ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. Nasaan ang anak ko? Nandito ako, Mama. Ang tinig na yon ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Cecilia. Lumingon siya sa taas ng hagdan. Nakatayo doon si Tomasito, ang kanyang 16 na taong gulang na anak. Ngunit ang mga mata ng bata ay hindi na ang mga matang puno ng pagmamahal na nakasanayan niya. Malamig ang mga ito, puno ng paghuhusga at galit. Tumakbo si Cecilia paakyat ng hagdan. Nais niyang yakapin ang anak. Nais niyang ipaliwanag na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kinabukasan nito. Anak, makinig ka sa akin. Niloloko ka ng papa mo. Ngunit bago pa siya makalapit, umatras si Tomasito at marahas na tinabig ang kamay ng kanyang ina. Huwag mo akong hawakan. Nakakahiya ka. Totoo pala ang sinabi ni Lola. Mas mahal mo pa ang trabaho mo kaysa sa amin. Umalis ka na, Mama. Kayo ang sumira sa pamilyang ito. Ang pagtanggi ng anak ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Pakiramdam ni Cecilia ay tinanggalan siya ng buto at laman. Si Tomasito ang kanyang mundo, ang dahilan kung bakit siya gumigising sa umaga. At ngayon, ang mundo niya ay tumalikod sa kanya. Lumayas ka na sa pamamahay ko. Sigaw ni Leandro habang hinahatak si Cecilia pababa ng hagdan. Kinaladkad siya nito patungo sa pintuan na parang isang basahan. Mula sa isang sulok ng sala, kinuha ni Doña Carmen ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy na nara. Ito ang pinakamahalagang gamit ni Cecilia, ang kahon ng mga kagamitan sa pagguhit na pamana pa ng kanyang yumaong ama na isang karpintero. Ito ang kanyang puso at kaluluwa. Ito ba ang ipinagmamalaki mo? Ang mga basura ng tatay mong karpintero? Sigaw ni Doña Carmen bago buong lakas na inihagis ang kahon palabas ng pintuan. Bumagsak ang kahon sa sementadong kalsada. Ang tunog ng pagbibiyak ng lumang kahoy ay tila tunog ng pagkaputol ng huling hibla ng pag-asa ni Cecilia. Ang mga ruler, kompas, at mga lapis na iningatan niya ng ilang dekada ay kumalat sa basang kalsada. Itinulak ni Leandro si Cecilia palabas at padabog na isinara ang malaking pinto ng mansyon. Naiwan si Cecilia sa labas, sino. Ang langit ay tila nakisabay sa kanyang pagdadalamhati habang bumubuhos ang malakas na ulan. Basang-basa na ang kanyang damit. Nanunuot ang lamig sa kanyang buto, ngunit wala siyang maramdaman. Dahan-dahan, lumuhod siya sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga tuhod ay kumiskis sa magaspang na semento. Inabot niya ang isang piraso ng nabaling ruler. Mahigpit niya itong hinawakan, sapat upang bumaon ang matalim na dulo nito sa kanyang palad. Ngunit ang hapdi ng sugat ay wala kumpara sa pagkadurog ng kanyang puso. Wala na ang bahay na itinayo niya. Wala na ang kumpanyang pinaghirapan niya. Wala na ang asawang pinaglingkuran niya. At ang pinakamasakit, ang anak na inalagaan niya ay isinara na rin ang pinto sa kanya. Tumingala si Cecilia sa bintana ng kwarto ni Tomasito. Umaasa siya na baka sumilip ang anak, baka meron pang natitirang awa. Ngunit sa isang iglap, namatay ang ilaw sa kwartong iyon. Ang buong bahay ay nilamon ng dilim, at si Cecilia ay naiwang nag-iisa sa ilalim ng unos. Hawak ang mga pira-pirasong kahoy ng kanyang nakaraan, habang ang hinaharap ay tila isang madilim na bangungot na walang katapusan. Ang hangin sa Marikina ay hindi amoy sampagwita o mamahaling pabango na nakasanayan ni Cecilia sa loob ng 20 taon. Sa halip, ito ay may dalang amoy ng lumang langis, basang semento, at ang masangsang na singaw ng kanal pagkatapos ng ulan. Nakahiga siya sa isang papag na gawa sa kawayan, sa loob ng isang garahe na ang tanging dingding ay mga patong-patong na yero at plywood.
Ito ang munting espasyo ni Doña Hilaria, ang matandang byuda na minsang tinulungan ni Cecilia na magkaroon ng disenteng palikuran sa kanyang maliit na bahay. At ngayon ay siya namang nagbukas ng pinto para sa arkitektong nawalan ng sariling tahanan. Ang init ng kanyang katawan ay tila apoy na tumutupok sa kanyang ulirat. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, bumabalik ang bangungot ng nakaraang gabi. Nakikita niya ang likod ni Tomasito habang papalayo. Tinatawag niya ang pangalan ng anak, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Tanging ang matalim na tingin ni Leandro at ang halakhak ni Mirela ang pumupuno sa kanyang pandinig. Gusto niyang magising, ngunit hinihila siya ng lagnat, pabalik sa dilim. Sa gitna ng kanyang deliryo, naramdaman niya ang pagbukas ng pinto ng garahe. Pumasok ang isang anino. Hindi ito si Leandro na laging padabog kung kumilos. Ang mga hakbang ng taong ito ay mabigat ngunit maingat. Tila ayaw gumawa ng anumang ingay na makabubulabog sa kanya. Si Basilio, o Baste, kung tawagin ng mga tao sa lugar. Hindi nagsalita ang lalaki. Tahimik itong lumapit sa gilid ng papag kung saan nanginginig sa ginaw si Cecilia. Nakita ni Baste ang isang butas sa yero sa tapat mismo ng higaan ni Cecilia kung saan tumutulo ang tubig ulan. Sa halip na magreklamo o gumawa ng ingay, kumuha si Baste ng isang piraso ng trapal at tahimik na inakyat ang biga ng garahe upang tapalan ng butas. Ang dating nakaiiritang tunog ng patak ng tubig sa sahig ay napalitan ng katahimikan. Pagbaba niya, inilapag niya sa isang maliit na bangkito ang isang mangkok ng mainit na lugaw at banig ng gamot. Tinitigan niya sandali ang mukha ni Cecilia, ang babaeng dati nakikita lang niya sa mga magazine at dyaryo na ngayoy walang kalaban-laban at puno ng dumi ang paa. Walang awa sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagkilala sa pagod ng isang mandirigma. Hinubad niya ang kanyang kupas na maong jacket at dahan-dahan itong ipinatong sa nanginginig na balikat ni Cecilia bago siya tumalikod at lumabas sa dilim. Kinaumagahan, nagising si Cecilia sa sinag ng araw na tumatagos sa mga siwang ng dingding. Wala na ang bigat sa kanyang ulo, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nanatili. Napansin niya ang mabigat na tela na nakabalot sa kanya. Amoy araw ito, amoy kusot ng kahoy at amoy sabong panlaba. Isang panlalaking jacket na magaspang ang tela, ngunit nagbibigay ng init na hindi niya naramdaman sa kanyang asawa sa loob ng mahabang panahon. Umupo siya at nakita ang mangkok ng lugaw na ngayon ay malamig na, katabi ng mga gamot na hindi niya nainom. Napansin niya ang isang kapirasong papel na nakasingit sa ilalim ng mangkok. Ito ay isang resibo na sinulatan sa likod gamit ang lapis. Ang sulat kamay ay hindi pulido. Tila hirap humawak ng panulat ang sumulat nito, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang kahoy na nabubulok ay maaari pang usbungan ng buhay kung tama ang mag-aalaga. Napapikit si Cecilia, pinipigil ang luhang nagbabadyang pumatak. Sa unang pagkakataon, matapos ang unos, may isang tao na hindi siya tinawag na tanga o walang kwenta. Kinuha niya ang kanyang telepono. Basag ang screen nito matapos mahulog kagabi, ngunit gumagana pa. Umilaw ang screen at bumungad sa kanya ang isang headline mula sa isang business website. Bagong era ng arkitektura ng bayan, Mirela Dizon, itinalaga bilang bagong creative director matapos ang pagbibitiw ni Cecilia Mendoza. Pagbibitiw. Ang salitang yon ay parang asido sa kanyang sikmura. Nakita niya ang larawan ni Mirela, nakasuot ng puting blazer na pagmamay-ari ni Cecilia, nakangiti sa tabi ni Leandro habang nag-aabot ng kamay sa mga investors. Ang kumpanyang itinayo niya mula sa wala, ang pangalang inalagaan niya, ay ninakaw at ibinigay sa iba ng ganoon na lamang. Gusto niyang ibato ang telepono. Gusto niyang sumigaw. Ngunit naalala niya ang init ng jacket sa kanyang balikat. Isinuot niya ito ng maayos. Sa paggalaw niya, may naramdaman siyang matigas na bagay sa loob ng malaking bulsa ng jacket ni Baste.
Dinukot niya ito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung ano ito. Ito ay isang nilukot na papel, ang huling draft ng proyektong Luntiang Pamayanan. Ito ang papel na hawak niya noong gabing pinalayas siya, ang papel na inakala niyang tinangay na ng baha o naging putik sa kalsada. Tuyot ito, inunat ng maayos, at tila pinlansya pa gamit ang kamay upang mabasa muli ang mga guhit, si Baste. Siguro ay napulot nito ang papel noong gabing iyon habang nakadapa si Cecilia sa ulan. Iningatan nito ang nag-iisang bagay na nagpapatunay ng kanyang pagkatao bilang arkitekto. Tinitigan ni Cecilia ang mga guhit, ang mga linya ng istruktura, ang mga sukat, ang pangarap na pabahay para sa mahihirap. Ito ang ninakaw ni Leandro at Mirela. Ito ang gagamitin nila para sumikat. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cecilia. Maaring nakuha nila ang kumpanya, ang bahay at ang pera. Maaring nakuha nila ang kopya ng plano sa opisina. Ngunit hawak ni Cecilia ang orihinal na kaisipan, ang puso ng disenyo na hinding-hindi kayang gayahin ni Mirela. Hinawakan niya ng mahigpit ang papel. Ang kanyang mga kamay, bagamat may mga gasgas at sugat, ay hindi na nanginginig. Kung inaakala nilang patay na ang puno, nagkakamali sila. Dahil sa ilalim ng lupa, ang mga ugat ay nagsisimula pa lamang kumapit ng mas mahigpit. Sa loob ng malawak at malamig na master bedroom, nakatayo si Mirela sa harap ng pianadora. Ang mamahaling pabango na amoy liryo at sampagwita, ang paboritong amoy ni Cecilia, ay kumalat sa buong silid na tila ba pilit nitong tinatakpan ang baho ng pagkakanulo. Suot ni Mirela ang isang pulang bestida na gawa sa purong seda, isa sa mga damit na naiwan ni Cecilia sa kanyang walk-in closet. Hinaplos niya ang tela sa kanyang baywang. Pilit na iniaakma ang tabas nito sa kanyang katawan, ngunit may kung anong mali. Masyado itong maluwag sa balikat at masyadong mahigpit sa balakang. Tila ba ang mismong damit ay tumatanggi sa bago nitong nagmamay-ari. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Sinubukan niyang gayahin ang pino at eleganteng nangiti ni Cecilia, ang nangiting hinahangaan ng lahat sa mga magazine. Ngunit ang nakabalik na refleksyon ay hindi isang reyna, kundi isang magnanakaw na nakasuot ng korona ng iba. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na baka anumang oras ay may makahalata na isa lamang siyang huwad. "Babe, tapos na ba yan? Magsisimula na ang interview." Ang boses ni Leandro mula sa pintuan ay nagpatigil sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Leandro. Suot ang isang bagong tahi na suit. Ang mukha ay puno ng yabang. Lumapit siya kay Mirela at hinalikan ito sa leeg. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sarili niyang refleksyon sa salamin. "Bagay sa'yo," bulong ni Leandro, bagaman ang tono ay parang sinasabi niyang bagay kay Mirela ang maging palamuti. Mas mukha kang bata at sariwa kaysa sa kanya. Sa ibaba, sa malawak na sala na dati puno ng mga libro at plano, ngayon ay puno na ng mga bagong gamit na may gintong palamuti. Nakaupo si Doña Carmen sa bagong sofa, abala sa pagkilatis sa isang kwintas na may malaking diamante. Regalo ni Mirela mula sa kaban ng kumpanya. "Napakaganda talaga nito, Hija," masayang wika ng matanda habang isinusuot ang alahas. "Buti pa ikaw, marunong magpahalaga sa akin. Si Cecilia, naku, animoy laging naghihirap. Kesyo para daw sa charity, kesyo para sa pamilya ang ipon. Tingnan mo ngayon, sino ang nag-i-enjoy? Tayo." Tumawa si Leandro habang inaakbayan si Mirela. "Hayaan niyo na yon, Mama. Nasa past na si Cecilia. Ito na ang future." Binuksan nila ang malaking telebisyon. Sa screen, ipinakita ang isang pre-recorded interview kung saan ibinibida ni Leandro ang proyektong Luntiang Pamayanan. "Ang proyektong ito ay bunga ng aking dugo at pawis," sabi ni Leandro sa TV, walang bahid ng hiya. "Ito ay para sa mga Pilipinong nangangarap ng disenteng tahanan,
Ako at ang aking bagong creative director na si Mirela Dizon ang nagtulungan para mabuo ang revolusyonaryong disenyo na ito. Habang nagpapalakpakan ang mga tao sa studio sa telebisyon, sa isang madilim na sulok ng Marikina, nakatayo si Cecilia sa harap ng isang pampublikong telepono. Ang barya sa kanyang bulsa ay sapat lamang para sa ilang minutong tawag. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero ng bahay na dati kanya. Ilang sandali pa, narinig niya ang pag-angat ng telepono sa kabilang linya. Hello? Ang boses ay bata, paos, at tila galing sa pag-iyak. Si Tomasito. Anak? Nabasag ang boses ni Cecilia. Ang pagkarinig sa tinig ng anak ay parang paghawak sa isang mainit na baga. Masakit pero ayaw niyang bitawan. Si mama ito. Tomasito, makinig ka please. Hindi totoo ang mga sinabi nila. Mahal na mahal kita. May katahimikan sa kabilang linya. Narinig ni Cecilia ang mabigat na paghinga ng bata. Mama, bakit niyo po kami iniwan? Hindi anak, hindi kita iniwan. Pinalayas ako ng papa mo. Biglang may kumaluskos sa kabilang linya. Tila inagaw ang telepono. Ang sumunod na boses ay hindi na ang sa kanyang anak, kundi ang malamig at mariing tinig ni Leandro. Ang lakas din ng loob mong tumawag, asik ni Leandro. Huwag mo nang guguluhin ang anak ko, Cecilia. Masaya na kami. Nakita mo ba ang interview ko? Sikat na ang luntiang pamayanan. Ang galing ko, di ba? At alam mo ba kung sino ang katabi ko? Si Mirela. Siya ang nag-aalaga kay Tomasito ngayon. Siya na ang tumatayong ina. Hayop ka, Leandro! Leandro? Sigaw ni Cecilia, ang mga luha ay umaagos na sa kanyang pisngi. Ibalik mo ang anak ko. Ninakaw mo na ang lahat, pati ba naman siya? Wala kang karapatan, madiing sabi ni Leandro. Wala kang pera, wala kang bahay, wala kang pangalan. Sa mata ng batas at sa mata ng anak mo, isa ka na lang masamang alaala. Ibinaba ni Leandro ang telepono. Ang tanging narinig na lamang ni Cecilia ay ang walang katapusang ugong ng naputol na linya. Isang tunog na nagpapahiwatig ng kanyang lubos na pagkakahiwalay sa mundo ng kanyang anak. Napaluhod siya sa semento, yakap ang telepono, na parang ito na lang ang tanging koneksyon niya sa buhay na nawala. Samantala, sa opisina ng arkitektura ng bayan, nakaupo si Mirela sa dating mesa ni Cecilia. Nakakalat sa harap niya ang mga blueprint ng luntiang pamayanan. Nakakunot ang kanyang noo. Tinawagan siya ng kontraktor kanina. Masyado raw mahal ang steel bars at semento na nakalagay sa orihinal na specs ni Cecilia. Kung susundin nila ito, maliit lang ang kikitain ni Leandro. Miss Dizon, kailangan natin ng desisyon, sabi ng engineer sa telepono. Yung grade 6 na po na bakal na nire-request ni Ma'am Cecilia dati. Over budget na po tayo. Tinitigan ni Mirela ang mga numero. Hindi niya naiintindihan ang mga structural computations na ginawa ni Cecilia. Ang alam lang niya ay galit si Leandro kapag maliit ang profit. At gusto niyang patunayan na mas magaling siya sa negosyo kaysa kay Cecilia. Palitan niyo. Utos ni Mirela, ang boses ay puno ng pilit na autoridad. Gumamit kayo ng grade 4 na po. Tapos bawasan niyo ang halo ng semento sa mga pader na hindi naman load-bearing. Walang makakapansin yan kapag napinturahan na. Pero ma'am, delikado po yan kapag may bagyo o lindol. Ako ang boss ngayon, dibulyaw ni Mirela. Tinatakpan ang sariling insecurity sa pamamagitan ng sigaw. Gawin niyo ang sinabi ko. Kailangan nating matapos ang project bago ang tag-ulan para sa grand launch. Ibinaba niya ang telepono at sumandal sa upuan. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan nagbabadya ang maiitim na ulap. Kumidlat sa kalayuan, isang matalim na liwanag na humati sa langit. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, kinabahan si Mirela. Ang pundasyon na kanilang tinatayo ay gawa sa kasinungalingan at mga murang materyales at ang kalikasan ay tila naghahanda na
upang subukin ang tibay nito. Ang kalangitan sa ibabaw ng Marikina ay nagdilim na parang isang pasa na hindi magamot-gamot. Ang hangin ay humihip ng malakas. Dala ang amoy ng basang lupa at ang banta ng papalapit na unos. Sa loob ng maliit at tagpi-tagping garahe ni Doña Hilaria, abala si Cecilia sa pagtatakip ng plastik sa kanyang kakarampot na mga gamit. Ang bawat hampas ng hangin sa yero ay nagpapanginig sa dingding. Tila ba anumang oras ay bibigay ang kanilang pansamantalang silungan. Nagsimulang pumatak ang ulan, hindi bilang ambon, kundi bilang isang malakas na buhos na agad bumaha sa kalsada. Ang tubig ay mabilis na gumapang papasok sa siwang ng pinto, isang maitim at malamig na likido na nagbabadyang lamunin ang mga plano at guhit na inilalatag pa lamang ni Cecilia sa sahig. Biglang bumukas ang pinto at kasabay ng pagpasok ng hangin at ulan ay ang pagpasok ni Baste. Basa na ang kanyang buhok at damit, ngunit hindi niya alintana ang lamig. May dala siyang mahabang lubid at ilang piraso ng kahoy. Hindi siya nagsalita. Agad niyang binuhat ang mabigat na mesa kung saan nakapatong ang mga plano ni Cecilia at ipinatong ito sa ibabaw ng dalawang nagpatong na hollow blocks upang hindi abutin ng baha. Tumulong si Cecilia sa pagtatali ng mga trapal. Sa gitna ng ingay ng bagyo, ang kanilang mga galaw ay tila isang sayaw na walang musika, sabay, pulido, at nagkakaintindihan kahit walang salita. Iniabot ni Baste ang dulo ng lubid, sinalo naman ito ni Cecilia. Ang kanilang mga balikat ay nagkadikit sandali habang hinihila ang trapal upang takpan ang butas sa dingding. Naramdaman ni Cecilia ang init ng katawan ni Babaste at ang tibay ng mga bisig nito, isang pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang hindi nararanasan sa piling ni Leandro. Nang masiguro nilang ligtas ang mga gamit, nawalan ng kuryente ang buong barangay. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang kandilang sinindihan ni Baste at ipinatong sa gitna ng mesa. Naupo sila sa magkabilang gilid ng maliit na mesa. Sa labas, ang ulan ay patuloy sa pagbayo, ngunit sa loob, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kandila, may nabuong kapayapaan. Kinuha ni Cecilia ang isang piraso ng papel habang pinagmamasdan ng tubig na dahan-dahang tumataas sa labas. Imbes na matakot, nakita niya ang isang solusyon. Nagsimula siyang gumuhit. Ang kanyang kamay ay mabilis na kumilos, sumasabay sa kumpas ng kanyang imahinasyon. Hindi semento at bakal ang kanyang iginuguhit, kundi mga drum ng plastik, kawayan, at mga recycled na materyales. Isang aklatan na lumulutang, bulong niya sa sarili, ngunit narinig ito ni Baste. Para sa mga batang hindi makapasok sa eskwela kapag bumabaha. Tahimik na pinanood siya ni Baste. Sa mga mata ng lalaki, hindi lang isang arkitekto ang nakikita niya, kundi isang babaeng pilit na binabasag ng mundo, ngunit patuloy na bumubuo ng magagandang bagay. Mula sa mga pira-pirasong pangarap, tumayo si Baste at may kinuha mula sa kanyang bag na nakasabit sa dingding. Ipinatong niya ito sa mesa, sa tapat ni Cecilia. Natigilan si Cecilia. Ang kanyang dibdib ay nanikip sa emosyon. Ito ang kahong gawa sa narari, ang pamana ng kanyang ama na tinapakan at inihagis ni Doña Carmen noong gabing pinalayas siya. Ang kahon na inakala niyang tuluyan ng nasira, ngunit ngayon, buo na ito muli. Ang mga bitak ay pinagdugtong ng maingat na paglalagay ng pandikit. Ang mga gasgas ay nilagyan ng varnish kaya't kuminis itong muli. Kitang-kita ang tiyaga at pagmamahal sa bawat pagkakayos. Amoy bagong kahoy at pag-asa ang nagmumula rito. Baste, ang tinig ni Cecilia ay basag. Akala ko wala na ito. Sayang naman kung itatapon. Mahinang sagot ni Baste. Ang kanyang boses ay malalim at paos. Matibay ang kahoy na yan. Kailangan lang ng kaunting tiyaga para mabuo ulit.
Dahan-dahang hinaplos ni Cecilia ang makinis na ibabaw ng kahon. Naramdaman niya hindi lang ang tekstura ng kahoy, kundi ang mensahe sa likod ng gawa ni Baste, na kahit ang buhay niya na wasak, ay maaari pang mabuo. Nagtimpla si Baste ng kape at iniabot ang mainit na tasa kay Cecilia. Sa pag-abot niya, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga daliri. Natigilan ang mundo ni Cecilia. Ang init mula sa kamay ni Baste ay tila kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan, gumising sa mga pandamang matagal nang namanhid. Nagkatitigan sila sa liwanag ng kandila. Sa mga mata ni Baste, nakita ni Cecilia ang isang uri ng paghanga at pagnanais na hindi mapusok, kundi mapag-alaga. Isang pagnanais na protektahan siya, hindi ang angkinin siya. Napansin ni Cecilia ang isang maliit na tattoo sa pulso ni Baste, mga numero na tila coordinates ng isang lugar. Bago pa siya makapagtanong, dahan-dahang inilayo ni Baste ang kanyang kamay, tila nagbibigay ng respeto sa espasyo ni Cecilia. Ngunit ang init ng sandaling iyon ay nanatili sa hangin. Kinabukasan, humupa na ang bagyo. Ang sinag ng araw ay tumama sa mga putikang kalsada ng Marikina. Paglabas ni Cecilia, nagulat siya sa dami ng tao sa labas ng garahe. Ang mga kapitbahay, mga magbobote, labandera at draper ay may mga dalang drum, lumang tabla at mga bote ng plastik. "Ma'am Sally," tawag ng isang binatilyo. "Sabi ni Kuya Baste, kailangan nyo daw ng mga gamit para sa proyekto nyo. Ito lang po ang meron kami, pero sana makatulong." Napaluha si Cecilia. Sa mansyon, mayaman sila ngunit lahat ay may kapalit. Dito, wala silang halos maibigay, ngunit ibinibigay nila ang lahat. Habang abala sila sa pag-iipon ng mga gamit, isang makintab at mamahaling itim na si Yubuyi ang dahan-dahang pumasok sa maputik na eskinita. Ang makina nito ay umuugong ng mababa, tila isang halimaw na nambubulabog sa katahimikan ng umaga. Tumigil ang sasakyan sa tapat mismo ng garahe ni Cecilia. Ang gulong nito ay tumalsik ng putik sa mga nakatumpok na recycled materials. Bumukas ang pinto at bumaba si Leandro. Suot ang kanyang mamahaling sapatos na balat, diring-diri siyang tumapak sa putik. Inalis niya ang kanyang salaming pang-araw at tinitigan ng garahe, ang mga basura at si Cecilia na nakasuot ng simpleng t-shirt. "Wow!" Sarkastikong bungad ni Leandro. Ang ngisi sa kanyang labi ay puno ng pangungutya. "Bagay na babagay ka dito, Cecilia. Sa wakas, nasa lugar ka na nararapat para sa isang tulad mo, sa gitna ng basura." May inilabas siyang makapal na sobre mula sa kanyang Amerikana. Ang hangin ay biglang bumigat at ang ngiti sa mukha ng mga kapitbahay ay napalitan ng takot at pag-aalala. Ngunit si Cecilia, hawak ang inayos na kahon ng kanyang ama, ay tumayo ng tuwid at sinalubong ang tingin ng asawa ng walang takot. Ang makapal na sobrang kulay kape ay lumagapak sa maputik na lupa. Sa paanan mismo ni Cecilia, tumalsik ang ilang patak ng putik sa laylayan ng suot niyang pantalon, ngunit hindi siya natinag. Nakatayo sa kanyang harapan si Leandro, suot ang mamahaling suit na tila balutin ng kanyang kayabangan, habang ang mga kapitbahay ay nagbulungan sa takot at pagkamangha sa presensya ng ganoong karangyaan sa kanilang lugar. "Kunin mo," utos ni Leandro. Ang boses ay puno ng paghamak. "Sapat na yan para makapagsimula ka ng maliit na karinderya o sari-sari store. Ang kapalit lang naman ay ang pirma mo. Isuko mo na ang karapatan mo kay Tomasito. Tutal, ano ba ang maibibigay mo sa kanya? Ang tumira sa basurahan?" Naramdaman ni Cecilia ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi sa nagpupuyos na galit. Ang anak niya ay hindi isang bagay na maaaring ipagpalit sa salapi. Akmang yuyuko siya upang damputin ang sobre at ibato ito pabalik sa mukha ng asawa, ngunit naunahan siya ng isang malaking kamay. Si Baste. Lumabas ito mula sa anino ng garahe, dala ang amoy ng kape at kusot.
Tahimik itong yumuko at pinulot ang sobre. Sa tangkad at lapad ng katawan ni Baste, biglang nagmukhang maliit si Leandro. Walang sinabing salita si Baste. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng umaga. Isang matalim na tugon sa pagmamalaki ni Leandro. Nahulog ang mga piraso ng papel at ang mga tseke sa isang malapit na drum ng basurahan. Hindi tinatanggap dito ang pera na galing sa nakaw. Ang barito ng boses ni Baste ay mababa, ngunit may diin na nagpatindig sa balahibo ni Cecilia. Humarang siya sa pagitan ni Cecilia at Leandro, tila isang pader na hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Umalis ka na, bago pa kita kaladkarin palabas ng compound na ito. Namula ang mukha ni Leandro sa hiya at galit. Tumingin siya sa paligid at nakita ang matatalim na tingin ng mga kapitbahay na unti-unti nang lumalapit. Hawak ang kanilang mga walis at kahoy na pagtanto niyang wala siya sa kanyang teritoryo. Pagsisisihan mo to, Cecilia, banta ni Leandro bago padabog na sumakay sa kanyang sasakyan. Umugong ang makina nito ng malakas bago humarurot paalis, nag-iiwan ng maitim na usok na unti-unting tinangay ng hangin. Nang makaalis ang sasakyan, humarap si Baste kay Cecilia. Sa halip na magtanong o magsumbat, marahan niyang pinagpag ang ilang butil ng alikabok sa balikat ni Cecilia. Ang simpleng haplos na yon ay nagpabagsak sa pader na itinatayo ni Cecilia sa kanyang puso. Napabuntong hininga siya, ramdam ang bigat ng pagod, ngunit panatag dahil alam niyang may nakatayo sa likuran niya. Samantala, sa opisina ng arkitektura ng bayan, ang hangin ay puno ng tensyon. Nakakalat sa mesa ni Mirela ang mga ulat mula sa site engineer. Ang mga numero ay hindi nagtutugma. Ang pundasyon ng luntiang pamayanan ay nagsisimula ng magpakita ng mga microcracks kahit hindi pa tapos ang konstruksyon. Miss Dizon, kailangan natin ng structural calculations ni Ma'am Cecilia, nag-aalalang sabi ng engineer. Yung pinalit ninyong specs, hindi kinakaya ang bigat ng lupa kapag umuulan. Napahilamos ng mukha si Mirela. Wala siyang alam sa mga kalkulasyong yon. Si Cecilia ang laging gumagawa ng math. Siya lang ang taga-design ng aesthetics. Kung malalaman ni Leandro na palpak ang desisyon niya na magtipid sa materyales, tapos na siya. Ako na ang bahala, mataray na sagot ni Mirela, bagaman nanginginig ang kanyang mga tuhod sa ilalim ng mesa. Huwag kayong gumawa ng ingay. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng makapal na ulap, isang anino ang pumasok sa compound sa Marikina. Nakasuot ng itim na hoodie at face mask, maingat na humakbang ang figura patungo sa garahe ni Cecilia. Si Mirela, alam niyang laging itinatabi ni Cecilia ang kanyang mga notes sa isang partikular na notebook. Kailangan niya iyon. Kailangan niyang nakawin ang talino ni Cecilia sa huling pagkakataon para maisalba ang sarili niya. Gamit ang liwanag ng kanyang cellphone, inalughog niya ang mga nakatambak na kahon sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang paghinga ay mabilis at kapos. Nakita niya ang pamilyar na itim na notebook. Agad niya itong dinampot. Ngunit bago pa siya makahakbang palabas, biglang bumukas ang ilaw sa garahe. Napapitlag si Mirela at nabitiwan ang notebook. Bumagsak ito sa sahig. Sa may pintuan nakatayo si Cecilia. Hawak ang isang tasa ng tsa. Hindi siya nagulat. Hindi siya sumigaw. Ang ekspresyon sa kanyang muka ay hindi galit, kundi isang malalim at nakadudurog na awa. Mirela, banayad na tawag ni Cecilia. Pati ba naman dito? Susundan mo ako para kumuha ng hindi sayo. Dahan-dahang tinanggal ni Mirela ang kanyang maskara. Ang mukha niya ay puno ng pawis at luha ng kahihiyan. Kailangan ko to. Ate Sally, babagsak ang building. Hindi ko alam ang gagawin. Kaya mo ninakaw ang kumpanya, pero hindi mo kayang panindigan ang responsibilidad. Sagot ni Cecilia habang humahakbang palapit. Yumuko siya at pinulot ang notebook. Pinagpag niya ang alikabok dito
at inayos ang nayuping pahina. Inakala ni Mirella na sasampalin siya ni Cecilia. Inihanda niya ang kanyang sarili, ngunit hindi dumapo ang palad sa kanyang pisngi. Sa halip, niyakap ni Cecilia ang notebook sa kanyang dibdib. Tila pinoprotektahan ito mula sa dumi ng kasalanan ni Mirella. Ang kaalaman sa notebook na ito ay para sa kaligtasan ng mga tao, hindi para sa ambisyon mo. Mahinahong sabi ni Cecilia. Umalis ka na, bago pa dumating si Baste at ang mga pulis. Hindi kita isusumbong ngayon, hindi para sa'yo, kundi dahil ayokong madumihan ang lugar na ito ng gulo. Napahagulgol si Mirella, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding inggit sa dignidad na taglay ni Cecilia na kahit kailan ay hindi niya maaabot. Tumakbo siya palabas ng garahe, nilamon ng dilim ng gabi, bitbit ang bigat ng kanyang sariling kakulangan. Sinundan siya ng tingin ni Cecilia. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, pero sa gabing ito, napatunayan niyang hindi kayang nakawin ng sinuman ang kanyang pagkatao. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga Lazaro, isang ibang uri ng paghahanda ang nagaganap. Sa kwarto ni Tomasito, abala si Doña Carmen sa paglalagay ng mga damit sa malaking maleta. Nakaupo si Tomasito sa gilid ng kama, tulala. Hawak ang isang litrato nilang mag-ina na mabilis niyang itinago sa ilalim ng unan nang pumasok ang kanyang lola. Lola, ayoko pong pumunta sa Amerika. Mahinang reklamo ng binatilyo. Gusto ko pong makausap si Mama. Tumigil ka, Tomasito, madiing sabi ni Doña Carmen habang isinasara ang zipper ng maleta. Ang tunog ng pagsara nito ay tila tunog ng pagkakakulong. Para ito sa kabutihan mo, ilalayo ka namin sa impluwensya ng baliw mong ina. Bukas na bukas din, aalis ka. At hindi ka nababalik hanggat hindi ka nakakalimot. Kinuha ni Doña Carmen ang pasaporte at tiket sa ibabaw ng tokador at ibinulsa ito. Pagkalabas ng matanda, naiwan si Tomasito sa katahimikan ng kanyang kwarto, habang sa labas, ang ugong ng eroplanong dumadaan sa himpapawid ay nagbabadya ng isang masakit na paghihiwalay. Ang mga ilaw sa paliparan ng Enaya ay tila matatalim na sibat na tumutusok sa mga mata ni Cecilia. Hinihingal siya. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat hakbang na parang may nakadagan na mabigat na bato. Wala siyang dalang bagahe. Tanging ang kanyang pitaka na laman ang huling salapi na inutang pa niya kay Aling Nena at ang nag-aalab na takot na baka hindi na niya muling makita ang kanyang anak. Ang malamig na hangin ng air conditioning sa departure area ay sumalubong sa kanya, isang matinding kaibahan sa pawis na tumutulo sa kanyang noo. Ang ingay ng mga taong nagmamadali, ang tunog ng mga maletang hinihila sa sahig, at ang boses mula sa speaker na nagtatawag ng mga pasahero ay nagsama-sama upang lumikha ng isang nakabibinging ugong sa kanyang pandinig. Sa gitna ng dagat ng mga tao, namataan niya sila. Nakatayo malapit sa VIP entrance si Doña Carmen, nakasuot ng makapal na coat na tila baluti, habang si Leandro ay abala sa pakikipag-usap sa isang opisyal ng immigration. At sa gitna nila, nakayuko at tila isang lantang gulay, ay si Tomasito. Tomasito! Sigaw ni Cecilia. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng desperasyon. Naagaw nito ang atensyon ng ilang mga biyahero. Tumakbo siya palapit. Hindi alintana ang tingin ng iba. Ngunit bago pa siya makalapit ng tuluyan, hinarang siya ng dalawang malalaking lalaki na nakabarong. Ang mga private security ni Leandro. Napalingon si Tomasito. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, nakita ni Cecilia ang pagkabigla. Kasunod ang isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Takot? Hiya? O paghingi ng saklolo? Anak, huwag kang umalis. Pakinggan mo ako. Nagpupumiglas si Cecilia sa mahigpit na hawak ng mga gwardya. Ang sakit ng pagkakahawak sa kanyang braso ay wala kumpara sa sakit ng distansya sa pagitan nila ng kanyang anak. Lumapit si Leandro. Ang mukha ay hindi maipinta sa inis. Ano na naman ba ito, Cecilia?
Hanggang dito ba naman? Gagawa ka ng iskandalo? Look at you. Para kang basahan. Ibalik mo ang anak ko, Leandro. Asik ni Cecilia. Ang mga mata ay nagliliyab. Wala kang karapatang ilayo siya sa akin. Sumingit si Doña Carmen. Ang kanyang mga labi ay nakasimangot sa pandidiri. Karapatan? Anong karapatan ang sinasabi mo? Wala kang maipapakain sa kanya. Wala kang matitirhan. Gusto mo bang lumaki ang apo ko sa estero kasama mo? Hayaan mo siyang magkaroon ng magandang kinabukasan sa Amerika. Tumingin si Cecilia kay Tomasito. Anak, sumama ka sa akin. Aayusin natin ito. Hindi kita pababayaan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Tomasito. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Naramdaman ni Cecilia ang paghigpit ng hawak ni Leandro sa balikat ng bata. Isang tahimik na banta na si Cecilia lang ang nakapansin. Nanginginig ang boses ni Tomasito. Umalis na po kayo. Parang sinaksak ng yelo ang puso ni Cecilia. Anak, ayoko na po ng gulo. Pagpapatuloy ng bata. Ang mga salita ay tila isinasa ulo at pilit na ibinibigkas. Hayaan niyo na akong makalaya sa kahihiyan-hihiyan ninyo, Mama. Mas gusto ko pong sumama kay Papa at Lola. Doon, may peace of mind ako. Please, tama na. Ang bawat salita ay isang latay. Kusang bumitaw ang mga gwardya kay Cecilia dahil nakita nila ang pagbagsak ng kanyang balikat. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagsuko. Nakita niya sa mata ng anak na hindi nito ginustong sabihin iyon, ngunit kailangan. Kung ipipilit niya ang kanyang sarili, lalo lang masasaktan at mapapahiya ang bata sa harap ng maraming tao. Bilang isang ina, ang pinakamasakit na desisyon ay hindi ang lumaban, kundi ang bumitaw para sa kapayapaan ng anak. Sige anak, bulong ni Cecilia. Ang luha ay tahimik na umaagos, na parang ilog na walang katapusan. Kung yan ang makakapagpasaya sa'yo, ahayaan kita. Pero tandaan mo, nandito lang si Mama. Maghihintay ako. Tumalikod si Tomasito. Nakita ni Cecilia ang pag-alog ng balikat nito. Senyales na umiiyak ito ng tahimik. Hinila na siya ni Leandro at Doña Carmen papasok sa immigration gate. Ang pintong salamin ay dahan-dahang sumara, na tila tabing na naghihiwalay sa dalawang mundo. Nakatayo si Cecilia doon ng matagal, nakatitig sa kawalan. Ang mga tao sa paligid ay nagpatuloy sa kanilang buhay, walang pakialam sa isang inang nadurog, ang puso, sa gitna ng paliparan. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Ang lakas na kanina'y nagtutulak sa kanya ay biglang naglaho. Bago pa siya bumagsak sa malamig na sahig, naramdaman niya ang isang matibay na bisig na sumalo sa kanya. Amoy semento, araw at banayad na sabon. Si Baste, hindi ito nagsalita. Hindi nito sinabing tahan na o okay lang yan. Alam ni Baste na walang salita ang makakapaghilom sa sugat ng isang ina na nawalan ng anak. Sa halip, inalalayan siya nito palabas ng terminal, palayo sa mapanghusgang mata ng mga tao, patungo sa isang tahimik na sulok sa parking lot kung saan nagsisimula ng pumatak ang ulan. Doon, sa ilalim ng kulimlim na langit, tuluyang bumigay si Cecilia. Ang kanyang pag-iyak ay hindi maingay. Ito ay malalim, paos, at nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Baste. Hinayaan lang siya ng lalaki. Ang malalaki at magaspang na kamay ni Baste ay marahang humaplos sa likod ni Cecilia. Isang ritmo na tila nagpapatahan sa isang batang paslit. Ginamit ni Baste ang laylayan ng kanyang malinis na t-shirt upang punasan ang luha at sipon sa mukha ni Cecilia. Walang pandidiri. Puno lamang ng respeto at pag-iingat. Nakaalis na siya, Baste. Galit siya sa akin. Hagulgol ni Cecilia. Babalik siya. Ang boses ni Baste ay mababa at puno ng kasiguraduhan. Ang dugo ay hahanap ng daan pabalik sa puso. Sa ngayon, kailangan mong maging matatag
para may madatnan siyang bahay pag-uwi niya. Sa loob ng eroplano, habang ikinakabit ang seatbelt, pasimpleng dinukot ni Tomasito ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang luma at gusot na litrato nilang dalawa ng kanyang ina noong bata pa siya. Nakaupo sila sa damuhan at nagdodrawing. Mabilis niya itong hinalikan bago isiniksik sa ilalim ng suot niyang sapatos, malayo sa mapanuring mata ng kanyang ama. Samantala, inuwi ni Baste si Cecilia sa garahe sa Marikina. Ang biyahe ay tahimik, ngunit ang presensya ni Baste ay sapat na upang pakalmahin ang bagyo sa dibdib ni Cecilia. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Pagdating nila sa tapat ng garahe, may isang papel na nakadikit sa pintuan. Basa ito ng ulan at punit-punit ang gilid. Ngunit malinaw ang nakasulat na mga letras sa pula at itim na tinta. Notice of Eviction/Demolition Order. Nanlaki ang mga mata ni Cecilia. Ang lupa kung saan nakatayo ang garahe at bahay ni Doña Hilaria ay idineklara ng danger zone at kailangan ng lisanin sa loob ng 48 oras. Sa ibaba ng dokumento, nakapirma ang pangalan ng bagong developer na nakabili ng lupa. El Lazaro Land Developers Incorporated. Napatingin si Cecilia kay Baste. Ang kanlungan na inaakala nilang ligtas ay isa na namang patibong. Wala na siyang anak at ngayon, mawawalan na naman siya ng tirahan. Ang ulan ay bumuhos ng mas malakas. Tila nagbabadya na ang tunay na unos ay hindi pa natatapos, kundi nagsisimula pa lamang. Ang papel na nakadikit sa pinto ng garahe ay basang-basa na ng ulan. Ang tinta ay humahalo sa tubig, tila luha ng isang sentensya. Notice of Eviction. Pinalalaya sila sa loob ng 48 oras. Nakatayo si Cecilia sa harap nito. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom sa gilid. Sa likuran niya, ang mga kapitbahay ay tahimik na nagmamasid. Ang pag-asa sa kanilang mga mata ay unti-unting napapalitan ng takot. Wala na tayong mapupuntahan, Ma'am Sally. Nanginginig na sabi ni Aling Nena habang yakap ang kanyang bunsong anak. Binili na nila ang lupa. Saan kami pupulutin kapag bumaha? Tumingin si Cecilia sa ilog na nasa likuran ng compound. Ang tubig ay maitim at mataas dahil sa walang tigil na ulan. Ito ang tubig na laging nagpapalayas sa kanila. Ang tubig na kinatatakutan nila. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Cecilia ang tubig hindi bilang kaaway, kundi bilang pundasyon. Humarap siya kay Baste. Ang mga mata ng lalaki ay naghihintay, handang sumunod sa anumang desisyon niya. Kung ipinagkakait nila sa atin ang lupa, matatag na wika ni Cecilia, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng ulan. Sa tubig tayo magtatayo. Hindi nila tayo mapapaalis kung wala tayong tinatapakan na lupa nila. Nagsimula ang trabaho. Hindi ito isang ordinaryong konstruksyon. Ito ay isang digmaan laban sa oras at elemento. Sa ilalim ng pamumuno ni Cecilia at lakas ni Baste, ang mga drum na plastik, kawayan, at mga lumang tabla ay pinagdugtong-dugtong. Ang garahe ay naging paggawaan ng pangarap. Si Baste ang humawak sa mga mabibigat na bakal. Ang kanyang mga kalamnan ay banat na banat sa bawat pagbubuhat, habang ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Si Cecilia naman ang utak ng disenyo, sinisiguro na ang bawat dugtong ay matibay at kayang sumabay sa agos ng ilog. Wala silang maraming salita. Ang tunog ng lagari na humahati sa kahoy at ang pagpukpok ng martilyo sa pako ang nagsilbing musika ng kanilang pagkakaisa. Sa bawat oras na lumilipas, ang istruktura ay nabubuo. Isang balsa, hindi isang santuaryo, na kayang lumutang sa gitna ng baha. Samantala, sa isang mamahaling restoran sa Makati, ang tunog ng kristal na baso na nag-uumpugan ay pumuno sa hangin. Nakaupo si Leandro, kaharap ang isang ginang na puno ng alahas. Si Mrs. Villarreal, isang biyudang bilyonaryo na naghahanap ng paglalagakan ng yaman. I'm impressed, Leandro, malanding sabi ng ginang habang hinahawakan ang kamay ni Leandro sa ibabaw ng mesa.
Ang ganda ng vision mo sa luntiang pamayanan. I think I want to invest more. You won't regret it. Sagot ni Leandro. Ang kanyang ngiti ay praktisado at mapang-akit. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Mirela sa may gilid ng hawak niya ang kanyang tiyan. Kanina lamang, kinumpirma ng doktor ang kanyang hinala. 2 buwan na siyang nagdadalang tao. Gusto niyang ibalita ito kay Leandro. Gusto niyang magdiwang sila. Ngunit nang makita niya ang asawa ni Cecilia na masayang nakikipaglandian sa ibang babae, naramdaman niya ang lamig na pumapasok sa kanyang buto. Lumapit siya sa mesa, pilit nang ngumingiti. Leandro? Babe, pwede ba tayong mag-usap sandali? May good news ako. Tiningnan siya ni Leandro nang may halong irita. Not now, Mirela. Can't you see I'm in a meeting? Dun ka muna sa kotse. Ang pagtataboy ay parang sampal. Napagtanto ni Mirela na sa laro ni Leandro, hindi siya reyna. Isa lang siyang piyesa na madaling isakripisyo kapag may dumating na mas mahalagang manlalaro. Tumalikod siya, ang luhang nagbabadyang pumatak ay pilit niyang pinigilan habang hinihimas ang kanyang sinapupunan. Bumalik ang eksena sa Marikina. Gabi na nang matapos ang lumulutang na aklatan, itinulak nila ito patungo sa ilog. Ang istruktura ay gawa sa magaan na kahoy at kawayan, may bubong na yero na pininturahan ng makukulay na disenyo ng mga bata sa lugar. Sa loob, may mga istante ng libro na nakuha mula sa donasyon at mga lampara na gumagamit ng solar energy. Nang sindihan ni Cecilia ang mga ilaw, ang lumulutang na aklatan ay nagmistulang isang parol sa gitna ng madilim na ilog Pasig. Ang refleksyon nito sa tubig ay kumikinang, tila mga bituin na bumaba sa lupa. Naghiyawan ang mga tao. Ang mga bata ay nagtakbuhan pasakay sa balsa. Ang kanilang mga tawa ay pumawi sa pagod ng lahat. Naghain si Aling Nena ng mainit na sopas at tinapay. Kahit simple lang ang handa, ang saya ay totoo at wagas. Lumayo sandali si Cecilia sa kasiyahan upang huminga. Sumandal siya sa poste ng balsa, pinagmamasdan ng kanyang obra. Ito ay malayo sa mga skyscrapers na dati niyang idinidisenyo, ngunit ito ang pinakamakabuluhang bagay na nagawa niya. Naramdaman niya ang presensya ni Baste sa kanyang tabi. Pagod ka na, mahinang sabi ni Baste. Masaya naman, sagot ni Cecilia. Tumingala siya kay Baste at ngumiti. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang ngiti niya ay umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahang itinaas ni Baste ang kanyang kamay patungo sa mukha ni Cecilia. Napahinto ang paghinga ni Cecilia. Akala niya ay hahawakan nito ang kanyang pisngi. Ngunit ang daliri ni Baste ay dumapo sa kanyang buhok. May kusot ka sa buhok, bulong ni Baste. Marahan niyang inalis ang maliit na piraso ng kahoy na sumabit sa hibla ng buhok ni Cecilia. Ang sandaling iyon ay tumagal ng walang hanggan. Ang distansya sa pagitan nila ay napuno ng tensyon at init. Ang amoy ng ilog at ulan ay napalitan ng amoy ng sabon ni Baste at ang kanyang mainit na hininga. Tinitigan siya ni Baste na para bang siya ang pinakamagandang istruktura na nakita nito. Matibay, elegante at puno ng kwento. Wala silang sinabing, mahal kita o anumang pangako. Ang pagtitig ay sapat na. Isang tahimik na kasunduan na sa gitna ng unos, sila ang magiging sandalan ng isa't isa. Biglang may tumawag mula sa pampang. Excuse me? Kayo ba si Architect Cecilia Mendoza? Napalingon silang dalawa. Isang matandang lalaki na naka-coat at tie ang nakatayo sa putikan, kasama ang ilang assistant. Ito ay si Mr. Sato, ang kilalang chairman ng Asian Architecture Awards. Nakita niya ang balita sa social media tungkol sa lumulutang na aklatan at personal na pumunta upang makita ito. Opo, ako nga, sagot ni Cecilia, medyo nahihiya sa kanyang marungis na itsura. Kahanga-hanga, wika ni Mr. Sato habang tinitingnan ang balsa. Ito ang tunay na diwa ng arkitektura, hindi para sa ego, kundi para sa tao. Habang kinakausap ni Mr. Sato si Cecilia,
tungkol sa nominasyon para sa isang special award sa kabilang dako ng lungsod. Nasa loob ng banyo ng opisina si Mirela. Nakasandal siya sa pinto, umiiyak habang hawak ang positibong pregnancy test. Narinig niya ang boses ni Leandro sa labas. May kausap sa telepono. Oo, attorney. Ihanda mo na ang mga papeles. Ilalaglag natin si Mirela. Sabihin mo sa board na siya ang pumirma ng lahat ng purchase order para sa substandard materials. Siya ang may kasalanan kung bakit nagkakakrak ang building. Ako? Victim lang ako ng incompetence niya. At kapag nakuha ko na ang investment ni Mrs. Villarreal, aalis na ako papuntang Europe. Iwanan mo na yang babaeng yan. Natakpan ni Mirela ang kanyang bibig upang pigilan ang sigaw. Ang luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng lungkot, kundi luha ng isang taong nagising sa isang bangungot na siya mismo ang gumawa. Ang araw ay tila isang nagbabagang mata sa kalangitan. Walang awang ibinubuhos ang init nito sa construction site ng luntiang pamayanan. Ang alikabok na nagmumula sa semento ay humahalo sa pawis ng mga trabahador. Lumilikha ng isang malagkit na pakiramdam ng pagkabagot at pag-aalala. Ngayon ang araw ng final inspection at ang lahat ay kinakabahan. Nakatayo si Leandro sa gitna. Suot ang puting hard hat na tila corona habang ipinagmamalaki ang proyekto sa mga city engineers. Si Mirela ay nasa kanyang tabi, pilit na ngumingiti, habang ang pagduduwal ay umaakyat sa kanyang lalamunan. As you can see, gentlemen, everything is top of the line, pagyayabang ni Leandro. This building is a testament to modern Filipino architecture. Isang matandang inspektor ang humiwalay sa grupo at lumapit sa malaking pader na nasa lobby. Tinitigan niya itong mabuti. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Itinuro niya ang isang bahagi malapit sa sahig. Ano yan? Tanong niya. Lumingon ang lahat. Sa una, halos hindi ito makita. Ngunit habang tinititigan, unti-unting lumilinaw. Isang manipis na linya, parang buhok ng gagamba, ang unti-unting gumagapang paakyat sa makinis na pader. Ang linya ay dahan-dahang kumakapal at ang ilang butil ng pintura at alikabok ay nagsimulang mahulog mula rito, lumilikha ng isang maliit na bunton sa sahig. Ang dating masayang bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ito ay hairline crack lang. Nanginginig na, sabi ni Mirela. Normal yan sa curing process ng semento. Ngunit umiling ang inspektor. Kinuha niya ang kanyang maliit na martilyo at marahang itinuktok sa pader. Ang tunog na nilikha nito ay hindi solid at matibay, kundi isang hungkag na kalabog. Tila may espasyo sa loob. Sa bawat pagtuktok, lalong lumalawak ang bitak. Hindi ito hairline crack, mariing sabi ng inspektor. Bitak ito sa pundasyon. Substandard ang mga materyales na ginamit ninyo. Sa isang iglap, dumating ang mga sasakyan ng City Hall. Bumaba ang mga opisyal na may dalang isang malaking papel. Miss Sitter, Lazaro, by the order of the city government, we are issuing an immediate stop work order for this project pending a full structural investigation. Anunsyo ng pinuno ng grupo. What the hell is this? Sigaw ni Leandro na wala ang kanyang pagiging kalmado. We have reason to believe that the materials used do not comply with the National Building Code. Ito ay isang death trap, sagot ng opisyal. Ang mukha ni Leandro ay namula sa galit. Bigla siyang humarap kay Mirela. Hindi ba't ikaw ang in charge sa procurement? I showed you the specs. Bakit ka umorder ng palpak na materyales? Leandro, pareho nating desisyon to. Para makatipid. Huwag mo akong isali sa katangahan mo, bulyaw ni Leandro. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang briefcase at ibinigay sa mga opisyal. Here are the purchase orders, all signed by my former creative director, Miss Mirela Dizon. I was in meetings all day. It was her sole discretion. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Nanlaki ang mga mata ni Mirela. Nakita niya ang mga dokumento. Ang pirma ay halos kamukha ng kanya,
Ngunit alam niyang pineke ito. Sinungaling! Hindi ako pumirma dyan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga opisyal ay nakatingin na sa kanya nang may pagdududa. Naramdaman ni Mirela na umiikot ang kanyang paningin. Ang bigat ng kasalanan, ang sarili niyang kasalanan, at ang kasalanan na ibinibintang sa kanya ay dumagan sa kanyang dibdib. Eksaktong sa sandaling iyon, dumating si Doña Carmen, suot ang kanyang mga diamante at may dalang pamaypay. Anong kaguluhan ito? Sino kayo para sigawan ang anak ko? Mataray na tanong niya sa mga opisyal, ngunit hindi ang mga opisyal ang sumagot. Ang mga trabahador, na ilang linggo nang hindi pinapasahod, ay unti-unting lumapit. Ang kanilang mga mukha ay pagod at galit. Ginang, sigaw ng isang karpintero. Bayaran niyo muna ang sahod namin bago kayo mag-inarte dyan. Nagugutom na ang mga pamilya namin. Sunod-sunod na ang reklamo. Ang pinaghalong sigaw ng mga trabahador ay lumikha ng isang nakabibinging pader ng ingay. Nahilo si Doña Carmen. Ang kanyang paghinga ay bumilis at napahawak siya sa kanyang dibdib. Leandro, anak, tulungan mo ako. Nahihirapang wika ng matanda. Ngunit si Leandro ay abala sa pag-alis, palayo sa gulo. Iniwan ng kanyang ina at si Mirela na napapalibutan ng galit ng mga tao. Nawalan ng balanse ang matanda at bumagsak na parang isang sako ng bigas sa maalikabok na sahig. Sa parehong oras, sa tahimik na ilog ng Marikina, nakaupo si Cecilia sa loob ng lumulutang na aklatan. Tinuturuan niya ang mga bata kung paano gumuhit ng mga bahay na matibay sa bagyo. Ang kanilang mga tawa ang tanging maririnig sa paligid. Iniabot sa kanya ni Baste ang isang magazine. Sa pabalat nito ay ang larawan ni Cecilia. Nakangiti, habang nasa likuran niya ang makulay na lumulutang na aklatan. Ang headline, ang arkitektong nagtayo ng pag-asa sa tubig. Hinaplos ni Cecilia ang larawan. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Siya na ngayon ang babaeng sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Sa hapon ding iyon, umilaw ang screen ng telepono ni Mirela. Isang mensahe mula sa police station. Pinapatawag siya para sa isang formal na investigasyon ukol sa kasong estafa at reckless imprudence. Si Leandro ay hindi na niya matawagan. Ang kanyang bank account ay na-freeze na. Ang mga kaibigan niya ay biglang hindi na siya kilala. Nang gumabi, ang ulan ay muling bumuhos. Tila nililinis ang dumi ng lungsod. Si Mirela, suot ang damit na kupas, basa at nanginginig, ay naglalakad sa madilim na eskinita ng Marikina. Wala na siyang ibang mapuntahan. Ang tanging taong naiisip niya na marahil ay may natitira pang awa ay ang taong siya mismo, ang unang sinira. Huminto siya sa tapat ng garahe. Sa loob, nakikita niya ang anino ni Cecilia na payapang nagbabasa ng libro sa liwanag ng isang solar lamp. Nanginginig ang kamay ni Mirela habang itinataas ito. Isang malakas at desperadong pagkatok sa pinto ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Bumungad si Cecilia. Bago pa man makapagsalita si Cecilia, bumagsak si Mirela sa kanyang paanan. Nakaluhod sa putik, basang-basa ng ulan, hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Cecilia. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, takot, at pagsusumamo. Ate Sally! Hagulgol ni Mirela, ang boses ay garalgal at puno ng paghihinagpis. Tulong! Tulungan mo ako. Ang babaeng nakaluhod sa harapan ni Cecilia ay hindi na ang palaban at matapang na Mirela na nakita niya sa telebisyon. Ang anyo sa kanyang harapan ay isang basang sisiw, nangangatog, sugatan, at nagmamakaawa. Ang ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok, humahalo sa mga luhang walang tigil sa pag-agos, lumilikha ng maliliit na putik sa sahig ng garahe. Pipineke ni Leandro ang pirma ko, nananangis na sabi ni Mirela. Ang boses ay garalgal, parang isang makinang kinakalawang at hirap ng umandar. Siya ang nag-utos na gumamit ng murang materyales. Ngayon, ako ang isasabit niya.
Iniwan niya ako, Ate Sally. Wala akong pera, walang matatakbuhan, at buntis ako. Nagdadalang tao ako. Itinaas ni Mirela ang kanyang mukha. Ang mga mata ay namumugto at puno ng desperasyon. Parang awa mo na, tulungan mo akong makatakas. Utang na loob, utang na loob. Ang mga salitang yon ay tumarak sa puso ni Cecilia na parang isang kutsilyong pinainit sa apoy. Bumalik ang alaala ng gabing pinalayas siya, ang pagtawa ni Mirela, ang pagtalikod ni Tomasito, ang basag na kahon ng kanyang ama. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang mukha ay nawalan ng anumang emosyon, naging isang blangkong pader. Mariin niyang hinila ang laylayan ng kanyang damit mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Mirela. Ang pag-aalis ay hindi marahas, ngunit malamig at pinal, tila pagputol sa huling hibla ng kanilang nakaraan. Ang awa ko ay namatay noong gabing tinulungan mo ang asawa ko na ihagis ako sa ulan. Ang tinig ni Cecilia ay mababa at walang anumang panginginig. Ang utang na loob na sinasabi mo ay binayaran mo na ng pagtataksil. At huwag mong gamitin ang batang yan na nasa sinapupunan mo para pagtakpan ang mga kasalanan mo. Umatras si Cecilia ng isang hakbang. Ang bawat salita niya ay tila isang bato na ibinabato sa salaming pagkatao ni Mirela. Binabasag ang bawat piraso ng pag-asang makakalusot ito. Hindi mo ba naisip ang anak ko noong sinisira mo ang pamilya ko? Hindi mo ba naisip ang mga pamilyang titira sa building na tinipid mo sa materyales? Ang bawat desisyon ay may kabayaran, Mirela. At ngayon na ang oras para bayaran mo ang sayo. Yumuko si Mirela, ang kanyang mga balikat ay umuuga sa walang tunog na pag-iyak. Tatalikod na sana si Cecilia upang isara ang pinto nang biglang napahawak si Mirela sa kanyang tiyan at napasigaw ng mahina. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang muka at ang kanyang paghinga ay biglang naging kapos. Natigilan si Cecilia, ang arkitekto, ang asawang pinagtaksilan, ang kaibigang sinaktan. Lahat ng yon ay biglang naglaho. Ang tanging natira ay ang ina. Nakita niya hindi si Mirela, kundi ang isang walang malay na sanggol na nanganganib sa loobang isang katawang bumibigay na. Anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Cecilia habang mabilis na lumalapit. Masakit ang tiyan ko. Hirap na sagot ni Mirela. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo sa kabila ng lamig. Walang pag-aalinlangan. Inalalaya ni Cecilia si Mirela papasok sa garahe at marahang inihiga sa papag. Kumuha siya ng kumot at ibinalot sa nanginginig na katawan nito. Lumabas si Cecilia at kinuha ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumilos sa screen. Tumawag siya sa emergency hotline. Ibinigay niya ang eksaktong address, ang mga sintomas at ang pangalan ng pasyente. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at tumawag sa pangalawang numero. Ang numero ng presinto ng pulisya. Ibinigay niya ang parehong address, ang pangalan ng wanted na tao, at ang kasong kinasasangkutan nito. Pagbalik niya sa loob, nakita niya si Baste na tahimik na nakatayo sa isang sulok, nakamasid sa lahat. Ang presensya ng lalaki ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tumangulang si Baste, isang senyales na naiintindihan at sinusuportahan niya ang desisyon ni Cecilia. Ilang sandali pa, ang katahimikan ng gabi ay napuno ng umiikot na mga ilaw. Dumating ang ambulansya kasunod ang sasakyan ng pulis. Maingat na isinakay ng mga mediko si Mirela sa stretcher habang binabantayan ng dalawang pulis. Bago isara ang pinto ng ambulansya, tumingin si Mirela kay Cecilia. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit o inggit, kundi ng isang uri ng pagtanggap at marahil sa kauna-unahang pagkakataon ng tunay na pagsisisi. Patawad. Halos hindi marinig na bulong nito. Tumangulang si Cecilia. Iniligtas ko ang anak mo. Bahala na ang batas sa'yo. Habang papalayo ang mga sasakyan, naiwan si Cecilia sa gitna ng daan. Basang-basa pa rin ng ulan.
Napatingin siya sa madilim na langit. Pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena na natanggal sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran, si Baste. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan lamang nitong inilagay ang mga kamay sa balikat ni Cecilia at marahang niyakap siya mula sa likod. Ipinatong ni Baste ang kanyang baba sa balikat ni Cecilia. Ang mainit niyang hininga ay tumama sa leeg nito. Isinandal ni Cecilia ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Nararamdaman ng matibay at ritmikong pagtibok ng puso nito. Tapos na ang bagyo, bulong ni Baste sa tenga ni Cecilia. Nandito na ako. Sa yakap na iyon, sa gitna ng amoy ng ulan at basang lupa, naramdaman ni Cecilia ang kapayapaan, ngunit ang kapayapaan ay madaling sirain. Mula sa bulsa ni Cecilia, umilaw ang screen ng kanyang telepono at ang marahang pagyanig nito ay kumalat sa kanilang mga katawan. Kinuha niya ito. Isang video call. Mula sa isang hindi rehistradong numero, ngunit may international code. Sinagot niya ito. Ang imahe sa screen ay magalaw at madilim. Ngunit malinaw na malinaw ang mukha ng nasa video. Puno ng luha, takot, at pasa sa gilid ng labi. Si Tomasito. Mama, Mama, tulong! Humahagulgol ang bata. Ang boses ay nanginginig sa takot. Nasa panganib po ako. May mga lalaking humahabol sa akin. Sabi nila, kailangan daw nating magbayad kay Papa. Mama, tulungan niyo po ako. Biglang naputol ang koneksyon. Ang screen ay naging itim. Ang tanging naiwan ay ang nakabibinging katahimikan at ang imahe ng umiiyak na mukha ng kanyang anak na nakaukit sa isipan ni Cecilia. Ang itim na screen ng telepono ay tila isang malalim na bangin na humigop sa lahat ng lakas sa katawan ni Cecilia. Ang imahe ng umiiyak na mukha ni Tomasito ay nakaukit sa kanyang isipan. Paulit-ulit na ipinapakita ang takot sa mga mata nito. Nanginig ang kanyang mga tuhod at napahawak siya sa balikat ni Baste upang hindi bumagsak. Kailangan ko siyang puntahan, sabi ni Cecilia. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bakal na determinasyon. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Hinawakan ni Baste ang kanyang mga kamay. Ang mga palad nito ay mainit at matatag. Tila mga angkla sa gitna ng unos sa kanyang dibdib. Hindi ka pupunta doon ng mag-isa, sabi ni Baste. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad na ngayon lang narinig ni Cecilia. May mga paraan. Kinuha ni Baste ang sarili niyang telepono. Isang tawag lang ang ginawa niya. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay hindi na ang simpleng Tagalog ng isang karpintero, kundi matatas na Ingles na may tono ng pag-uutos. This is Basilio Alon. I am invoking Protocol Zero. My nephew, Tomasito Lazaro, is being held against his will in the United States. I'm sending you his last known location. I want him secured by federal agents and placed on the first flight back to Manila. Understood? May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang maikling sagot. Ibinaba ni Baste ang telepono at hinarap si Cecilia. Sino ka? Sino ka ba talaga, Baste? Naguguluhang tanong ni Cecilia. Mahabang kwento, sagot ni Baste habang hinahawakan ang pisngi ni Cecilia. Ang mahalaga, ligtas na si Tomasito. Ang kailangan nating harapin ngayon ay ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Isang impormasyon ang dumating sa telepono ni Baste. Isang kontak niya mula sa pantalan ang nag-ulat na may isang lalaking nagmamadaling umarkila ng isang pribadong yate papuntang international waters. Ang pangalan, Leandro Lazaro. Ang pantalan ay isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng alat, nabubulok na kahoy at langis. Ang mga barko ay kinakalawang at nakasadsad sa mababaw na tubig na kulay putik. Dito, sa dulo ng isang gumigewang na pier, nakatayo si Leandro.
Bit-bit ang isang malaking itim na bag. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na at ang mukha niya ay puno ng pagod at pagkasuklam sa paligid. Nang makita niya sina Cecilia at Baste na papalapit, kasunod ang ilang unipormadong pulis, isang nangisi ng demonyo ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hanggang dito pala. Susundan niyo ako?" sigaw ni Leandro. "Hindi niyo ba ako titigilan hanggat hindi niyo ako nasisira ng tuluyan?" "Tapos na ang laro, Leandro," matatag na sabi ni Cecilia. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Sumuko ka na." Biglang kumilos si Leandro. Mabilis niyang hinila ang isang matandang mangingisda na nag-aayos ng lambat sa gilid. Naglabas siya ng isang maliit na baril at itinutok ito sa sentido ng matanda. "Huwag kayong lalapit!" bulyaw ni Leandro. Ang mga mata ay nanlilisik. "Kasalanan mo itong lahat, Cecilia. Kung naging mabuti ka lang sanang asawa, kung hindi ka lang sana naging ambisyosa, hindi sana tayo aabot sa ganito. Pinili mo ang mga basura mong proyekto kaysa sa pamilya mo." Hindi natakot si Cecilia. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Leandro. Tila hinuhubaran nito ang bawat hibla ng kasinungalingan sa katawan ng lalaki. "Hindi ako ang sumira sa pamilyang ito, Leandro. Ikaw." Ang bawat salita ni Cecilia ay tila isang martilyong pumupukpok sa ego ni Leandro. "Ikaw ang nagtaksil. Ikaw ang nagnakaw. Ikaw ang nagsinungaling. Ginagamit mo ang ibang tao para pagtakpan ang sarili mong kahinaan. Ang buong buhay mo ay isang malaking kasinungalingan. At ngayon, wala ka nang matatakbuhan. Manahimik ka!" sigaw ni Leandro. Ngunit huli na ang lahat. Sa pagkaabala ni Leandro sa pakikipagsagutan kay Cecilia, isang anino ang mabilis na gumalaw mula sa gilid. Si Baste. Sa isang iglap, sinunggaban niya ang braso ni Leandro na may hawak na baril. Nagpambuno ang dalawang lalaki. Isang nakabibinging putok ang pumunit sa hangin, hindi galing sa baril, kundi sa pagbagsak ng isang kinakalawang na bariles sa sahig na metal. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Cecilia ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa loob ng jacket ni Baste. Ang kahon na gawa sa Nara, ang pamana ng kanyang ama, buo at hindi nasira. Sa isang iglap ng pagkagambala ni Leandro, buong lakas na sinikmuraan ni Baste ang lalaki at inagaw ang baril. Dumating ang mga pulis at mabilis na pinusasan ang nanlalambot na si Leandro. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila ang huling nota sa isang malagim na kanta. Habang hinihila ng mga pulis si Leandro, napaluhod ito sa putik, talunan at wala ng dignidad. Pinulot ni Cecilia ang kahon. Ang makinis na kahoy ay mainit pa dahil sa init ng katawan ni Baste. Niyakap niya ito sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Baste na hinihingal pa at sa mga mata nito nakita niya ang lahat ng sagot. Hindi lang ang kanyang mga plano ang iniligtas ng lalaking ito. Iniligtas nito ang kanyang puso. Ang hangin sa paliparan ay malamig, ngunit ang puso ni Cecilia ay puno ng init. Ilang oras na siyang naghihintay. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa arrival gate na parang isang debotong naghihintay ng milagro. Dahan-dahang bumukas ang mga sliding door na salamin. Sunod-sunod na lumabas ang mga pasahero, bitbit ang kanilang mga maleta at mga ngiti ng pag-uwi. Ngunit hindi sila ang hinahanap ni Cecilia. Hanggang sa, mula sa dulo ng pasilyo, isang pamilyar na figura ang lumitaw. Payat, nakayuko, at dahan-dahang humahakbang na parang natatakot sa sarili nitong anino. Nakatayo sa gitna ng maraming tao, itinaas ni Tomasito ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng paghahanap. At nang magtama ang kanilang mga paningin, huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng paliparan ay naglaho. At ang tanging nakikita na lamang ni Cecilia ay ang kanyang nawawalang haligi. Ang kanyang anak na sa wakas ay nakauwi na. Ang ingay ng paliparan ay tila isang malakas na agos na humihila sa buong katawan ni Cecilia
Ngunit sa kanyang mga mata, ang tanging nakikita niya ay ang figura ni Tomasito na dahan-dahang lumalabas mula sa sliding door. Payat ang balikat ng binatilyo at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa liwanag, tila matagal na itong namuhay sa dilim. Tomasito! Ang pangalan ng kanyang anak ay lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na puno ng pagkamangha at matinding pananabik. Nilingon siya ng bata. Sa mga mata ni Tomasito, nakita ni Cecilia ang pagkabigla, kasunod ang pagkalito, at sa huli, ang isang alon na ng pagsisisi na lumamon sa buong mukha nito. Hindi na nag-aksaya ng sandali si Tomasito. Tuloy-tuloy itong lumapit kay Cecilia. Ang mga salita ay tila hindi na kailangan. Sa gitna ng maraming taong nagmamadali, lumuhod si Tomasito sa harapan ng kanyang ina. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Mama! Ang tinig ni Tomasito ay basag at puno ng paghihinagpis. Patawad po. Patawad dahil hindi ko kayo pinaniwalaan. Patawad dahil iniwan ko kayo. Patawad po sa lahat. Walang sinabi si Cecilia. Walang sermon. Walang sumbat. Ang tanging ginawa niya ay ang yumuko. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang niyakap ang nanginginig na balikat ng kanyang anak. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok ni Tomasito. Ang amoy ng kanyang anak, amoy bata, amoy pag-asa, ay pumuno sa kanyang mga baga. Ang mga luhang matagal nang pinigil ay umagos na ngayon, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding pasasalamat. Hinaplos niya ang buhok ng binatilyo. Anak ko, umuwi ka na. Umuwi na ang anak ko. Niyakap ni Tomasito ang kanyang ina ng mahigpit, tila natatakot na baka mawala na naman ito. Inililuwal niya ang lahat ng kanyang sakit, galit, at pagsisisi sa dibdib ng kanyang ina. Mama, natakot po ako. Gusto ko pong sabihin na mahal kita, pero pinipilit po nila ako. Sabi po ni Papa, ikaw daw po ang sumira sa pamilya natin. Ginawa lang daw po nila ako para makuha ang pera ninyo. Sinabi po nila, if I try to contact you, they would hurt you. Pagkukwento ni Tomasito, ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. Sabi ko po sa kanila, ayoko. Pero ayaw po nila akong pakinggan. Then nung hinabol po nila ako, akala ko hindi ko na kayo makikita. Hinawakan ni Cecilia ang mukha ng anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Tapos na anak, ligtas ka na. Nandito na si Mama. Mula sa hindi kalayuan, tahimik na nakamasid si Baste. Ang kanyang mukha ay may bakas ng ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Alam niyang ang sandaling iyon ay para lamang sa mag-ina. Dahan-dahan siyang umatras, hinahayaan ng mag-ina na magkaroon ng kanilang pribadong pagtatagpo. Ngunit nang makita siya ni Tomasito, lumuwag ang yakap ng bata sa kanyang ina. Tumingin si Tomasito kay Baste. Kuya Baste, ang boses ng binatilyo ay mahina, ngunit puno ng respeto. Lumapit si Baste. Hindi siya nagsalita. Tanging isang bahagyang nangiti lang ang isinukli niya. Dahan-dahang yumuko si Tomasito. Ang kanyang mga kamay ay inilagay sa noo ni Baste. Isang kilos ng pagmamano. Isang sinaunang pagpapakita ng respeto sa mga nakatatanda. Isang pagpapakita ng pagkilala sa taong nagbigay ng gabay at proteksyon. Nagulat si Baste. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pagpapakita ng emosyon. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Ngunit dahan-dahan, marahan niyang ipinatong ang kanyang palad sa ulo ni Tomasito. Isang bahagyang haplos, tila pagpapasa ng isang mabigat na responsibilidad. Ito ay hindi lamang isang pagkilala, kundi isang tahimik na pagtanggap sa papel ni Baste bilang isang matibay na haligi sa bagong pamilya nila. Nakangiti si Cecilia habang pinagmamasdan ang dalawang lalaki sa buhay niya. Hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, sa garahe sa Marikina, habang nag-aayos sila ng mga libro sa lumulutang na aklatan, may dumating na isang sobre. Makapal, kulay puti,
At may deselyo yun ng isang international organization. Binuksan ito ni Cecilia. Ito ay isang formal na imbitasyon. You are cordially invited to the Asian Architecture Awards Gala, where you will be receiving the prestigious Humanitarian Architecture Award for your project. The Floating Library of Pasig. Please prepare a speech for the ceremony. Hawak ni Cecilia ang sulat. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa mga salita. Isang award. Isang pagkakataon para magsalita sa harap ng maraming tao. Isang pagkakataon para maibalik ang kanyang pangalan. Ngunit sa kanyang isip, hindi ang award ang mahalaga, hindi ang papuri. Ang mahalaga ay ang platform, ang oportunidad na ibahagi ang kwento ng isang babaeng nawalan ng lahat, ngunit bumangon mula sa abo. Ngunit ano ang sasabihin niya? Sasabihin ba niya ang tungkol sa pagtataksil? Ang tungkol sa sakit? Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa maliit na salamin. Ang kanyang mukha ay payat, may mga marka ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag at determinasyon. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng katarungan. Siya na ngayon ang babaeng naghahanap ng pagpapalaya. Ano ang kanyang mensahe sa mundo? Ang mga salita ay tila mga anino pa lamang, nagkukubli sa sulok ng kanyang isipan, naghihintay na mabigyan ng boses. Ang entablado ay naghihintay. Ang malalakas na ilaw ng entablado ay nagbuhos ng liwanag sa entablado ng Asian Architecture Awards. Ang mga kamera ay nakatutok at ang bulwagan ay puno ng daan-daang arkitekto at mga dignitaryo mula sa iba't ibang bansa. Sa gitna ng karangyaan ng okasyon, lumabas si Cecilia, hindi nakasuot ng mamahaling bestida o mga alahas na kumikinang. Sa halip, suot niya ang isang Filipiniana na gawa sa pinili na hibla ng abaka. Simple, ngunit elegante, na nagpapatingkad sa kanyang payak, ngunit marangal na ganda. Mula sa unang row, nakaupo si Baste at Tomasito. Ang mukha ni Baste ay may tahimik na pagmamalaki, habang si Tomasito ay nakangiti ng malapad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan para sa kanyang ina. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Cecilia, isang ngiti na umabot sa kanyang puso. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Cecilia. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Walang bakas ng pait. Noong simula ng aking karera, ang akala ko, ang pagiging arkitekto ay ang pagtatayo ng matitibay na gusali, ng magagarang istruktura na hahanga ang lahat. Ngunit sa aking paglalakbay, natuklasan ko ang isang mas malalim na katotohanan. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Leandro. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Mirela. Ang kanyang mensahe ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagkabuhay muli. Maaring nakawin ng isang tao ang iyong mga disenyo, ngunit hinding-hindi nila maaaring nakawin ang iyong pagkamalikhain. Patuloy ni Cecilia, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Maaring sirain nila ang bahay na pinaghirapan mong itayo, ngunit wala silang karapatang kunin ang iyong kakayahang muling bumuo. Dahil ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi ang semento o bakal, kundi ang dignidad ng isang tao. At ang pinakamagandang gusali ay hindi ang nakikita ng mata, kundi ang kaluluwa na yung muling itinatayo matapos ang pagguho. Ang mga tao sa bulwagan ay tahimik na nakinig. Ang bawat salita ay tumagos sa kanilang puso, nagbibigay inspirasyon at pag-asa. Sa isang madilim at malamig na selda, sa loob ng isang kulungan, nakatitig si Leandro sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa dingding. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinapanood si Cecilia na nasa entablado, kumikinang sa liwanag ng tagumpay. Ang tawa ng iba pang preso ay lumikha ng isang nakabibinging tunog sa kanyang pandinig. Ang mukha ni Leandro ay puno ng hiya at pagkabigo. Ang lahat ng kanyang pagnanakaw, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay walang silbi. Siya ang nawalan ng lahat, hindi si Cecilia. Samantala, sa isang social welfare center,
Nasa kanyang bisig si Mirela ang kanyang sanggol. Ang kanyang mukha ay payat at may mga pasa ng pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng kapayapaan. Nanood din siya sa lumang telebisyon na nasa sulok ng kwarto. Nakita niya si Cecilia. Ang kanyang mga luha ay umagos, hindi na luha ng inggit, kundi luha ng tunay na pagsisisi. Naisip niya ang lahat ng kasamaan na ginawa niya. Naisip niya ang mabuting kalooban ni Cecilia. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Mirela ang bigat ng lahat ng kanyang pagkakamali at isang pangako na babaguhin niya ang kanyang buhay para sa kanyang anak. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumalik si Cecilia sa kanyang upuan. Isang grupo ng mga investors ang lumapit sa kanya. Nag-aalok na bilhin ang arkitektura ng bayan at ibalik ito sa kanya. Architect Mendoza, we want to give you back what is rightfully yours, sabi ng isang investor. You are the true visionary. Gumiti si Cecilia. Hindi na niya kailangan ang lumang kumpanya na binalutan ng kasinungalingan. Maraming salamat po, sagot niya. Ngunit ang aking puso ay nasa pagtatayo ng mga tulay ng pag-asa, hindi ng mga dingding ng kapangyarihan. Itinatatag ko po ang isang foundation na tutulong sa mga komunidad na makagawa ng sarili nilang ligtas na tahanan. Doon ko po ibubuhos ang aking panahon. Pagkatapos ng seremonya, habang bumababa si Cecilia sa entablado, sinalubong siya ni Baste. Hindi ito nagdala ng mamahaling rosas na ipinagbibili sa mga florist. Sa halip, inabot niya kay Cecilia ang isang maliit na kumpol ng sampagwita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas na may amoy ng umaga at kapayapaan. Para sa'yo, bulong ni Baste, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Hinaplos ni Cecilia ang mga talulot ng sampagwita. Ang simpleng bulaklak na yon ay mas mahalaga pa sa anumang diamante. Ito ay tanda ng simula, ng pag-asa, at ng pag-ibig na tahimik, ngunit matatag. Hindi na niya kailangan ang kasaganaan ng mundo upang maging masaya. Ang kailangan niya ay ang pagmamahal ng kanyang anak, ang paggalang ng kanyang kapwa, at ang pagmamahal ng isang lalaking handang tumayo sa kanyang tabi, hindi sa likuran, hindi sa unahan, kundi katabi niya, bilang isang matibay na haligi. Ang mga ilaw sa silid ay dahan-dahang lumabo, at ang isang bagong umaga ay sumikat sa Pampanga. Ang pintuan ng isang bagong bahay, gawa sa pinong kahoy at puno ng mainit na kulay, ay dahan-dahang bumukas, nagpapapasok sa gintong sinag ng araw. Ang bawat butil ng kahoy ay kumikinang, tila nagtatago ng mga kwento ng pag-asa at pag-ibig na muling nabuhay. 3 taon na ang lumipas. Ang amoy ng sariwang kahoy at kape ay pumuno sa hangin sa isang payapang umaga sa Pampanga. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa ibabaw ng mga bukirin, nagbibigay ng gintong liwanag sa isang bagong bahay. Isang bahay na gawa sa matibay na nara at may malawak na veranda. Sa hardin sa likod, abala si Tomasito sa pagtuturo sa isang grupo ng mga bata kung paano gumuhit ng mga simpleng bahay kubo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ang arkitektura ng bayan ay nabangkarote at ang proyekto ni Leandro ay tuluyang gumuho. Si Leandro ay kasalukuyang naglilingkod sa kanyang sentensya sa bilangguan, binabalot ng pagsisisi at walang pag-asang kinabukasan. Si Mirela ay nakalabas na sa kulungan, nanganak na. Siya ay nagtatrabaho ngayon bilang isang assistant sa isang community center, pilit na binabayaran ang kanyang mga kasalanan. Madalas niyang sinasalamin ang mga aral ni Cecilia sa kanyang bagong buhay. Si Doña Carmen, dahil sa matinding stress at kawalan ng pag-aalaga mula kay Leandro, ay kinailangan manirahan sa isang simpleng nursing home, binibisita lamang ng kanyang apo na si Tomasito. Ang kanyang dating matigas na puso ay lumambot at natuto siyang pahalagahan ang mga simpleng bagay at nagsisisi sa mga kasalanan niya noon. Sa lamesa ng kusina, ininom ni Cecilia ang kanyang kape. Dumating sa kanya ang isang makapal na sobre.
Mula ito kay Mirela. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang sulat na sinulatan ng kamay, puno ng paghingi ng tawad, ng pagsisisi, at ng pangako na gagawa ito ng tama sa kanyang anak. Matagal na tinitigan ni Cecilia ang sulat. Hindi na siya naramdaman ng galit o puot. Ang puso niya ay payapa na. Napatawad niya si Mirela, hindi dahil karapat-dapat ang babae, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikaluluwag ng kalooban ng iba, kundi para sa kalayaan ng kanyang sariling kaluluwa. Nang magtatakip silim, umupo si Cecilia sa veranda, pinagmamasdan ang mga kulay ng paglubog ng araw na nagpipinta sa kalangitan. Ang hangin ay humihip ng banayad, dala ang amoy ng mga bulaklak at bagong aning palay. Ang kanyang buhay ay tila isang bagong disenyo, mas simple, mas totoo, at mas malalim ang pundasyon. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Si Baste, hindi ito nagsalita. Dahan-dahan lamang nitong ipinulupot ang mga braso sa kanyang baywang. Niyakap siya mula sa likuran. Inilagay ni Baste ang kanyang baba sa balikat ni Cecilia. Ang mainit niyang hininga ay humaplos sa kanyang leeg. Ang mga kamay ni Baste ay humawak sa kanyang mga kamay. Ang kanilang mga daliri ay nag-intertwined. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa parehong paglubog ng araw. Matibay na ang pundasyon natin, mahal. Bulong ni Baste. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pangako. Hindi na ito ang pundasyon ng semento at bakal, kundi ang pundasyon ng pagmamahalan, pagtitiwala, at pag-unawa. Ngumiti si Cecilia, ang kanyang ulo ay sumandal sa balikat ni Baste. Ang pinakamatibay na bahay ay hindi itinatayo ng mga mamahaling materyales, kundi ng mga taong handang samahan ka sa bawat pagsubok, sa bawat unos, at sa bawat pagkabangon. Ang tunay na arkitekto ng buhay ay hindi ang nagdidisenyo ng magagarang gusali, kundi ang nagtatayo ng sarili niyang kapayapaan mula sa mga pira-pirasong alaala. Natutunan niyang ang paghahanap ng kaligayahan sa iba ay pansamantala lamang, ngunit ang pagtatayo ng sariling pagpapahalaga at pag-ibig sa sarili, ang tanging pundasyon na hinding-hindi kailanman maguguho. Ang buhay ay patuloy na nagtatayo, at sa bawat guhit ng tadhana, natuklasan niya na siya ang kanyang sariling arkitekto at si Baste ang kanyang matibay na haligi.